Pinoy Psychology Tricks with Kakang Totin 4. Sige anak, umupo ka muna sa lilim nitong puno. Huwag ka munang magmadali. Pag-usapan natin ang dapat laging pinapaalala sa panahong na yon, kung saan ang comment section ay parang boxing ring at ang mga utak ay mabilis masapawan ng init ng ulo. Kaya't kung gusto mong humaba ang pasensya, tumibay ang loob at iwasan ng pagiging instant talunan, heto ang mga aral ni Kakang Totin. Sa dami ng giyerang nadaanan ko anak, napansin kong hindi ang pinakamatapang ang palaging nananalo, kundi ang pinakakalmado. Tahimik lang ako dito anak, pero sa bawat payo, sana'y dumaan muna sa utak mo bago mo palang pasin sa bibig mo. Tara, simulan natin. Hindi lahat ng parinig para sa iyo. Personalization bias. Anak, hindi lahat ng mainit na salita ay para sa iyo. Minsan, ikaw lang ang nauutusan ng pride mo na sumagot. Ang personalization bias ay yung automatic na iniisip mo na ang sinasabi o ginagawa ng ibang tao ay may kinalaman sa iyo, kahit wala naman talagang koneksyon. Nakakainit ito ng ulo kahit wala kang kalaban. Halimbawa, may nag-post ng, "Yung iba dyan, akala close kami." Gusto mo sanang mag-comment ng, "di wag. Di na kita kakausapin." Pero huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, sigurado ba kung ako yon? O pride ko lang ang nangunguna? Kung hindi sigurado, tahimik ka lang. Mas nakakahiya pag sumagot ka tapos hindi pala ikaw ang tinutukoy. Hindi lahat ng gulo worth it sagutin. Online digital conflict diffusion o online detachment. Ang pikon sa comment section anak, laging talo kahit feeling niya panalo. Ayon sa online disinhibition effect, mas madali tayong mapikon o magsalita ng hindi iniisip kapag nasa digital space tayo kasi wala tayong direktang pananagutan. Kaya mas kailangan ng conscious effort para magtimpe. Halimbawa, may nag-comment ng, "Wala ka namang alam, feeling smart ka lang." Imbis na mag-type ng 4 paragraphs, gawin mo to. I-off mo ang screen. Tumawa ka. Kumain ka ng banana Q. Mas masarap pa kaysa sumabak sa isang argumentong malang nananalo. Kung pikon ka, tanong muna, hindi sagot. Socratic questioning. Ang utak ng marunong magtanong, mas malamig kaysa sa puso ng ex mo na di nag-reply. Ito ay tinatawag na Socratic method. Tanong ang ginagamit para linawin ang intensyon ng kausap kaysa magbitiw agad ng emosyon. Nakakabawas ito ng misunderstanding at instant emotional reaction. Halimbawa, may nagsabi ng, "Yung mga tamad sa opisina, nakakainis." Imbes na sabihin na, "Aba, ako ba tinutukoy mo?" Sabihin mo, "Sino kaya yun?" Malalaman mo kung may bahid nga ng paninira o kwento lang ng init ng ulo. Hindi ka napahiya, hindi ka ring bumaba ng antas. Kung totoo, tanggapin. Kung hindi, tawanan. Truth acceptance versus ego defense. Ang tao anak, mas pinipiko ng katotohanan, lalo na pag ayaw niyang tanggapin. Ang ego defense mechanisms ay mga paraan ng utak para protektahan ang sarili sa sakit ng katotohanan. Minsan, nagre-react tayo dahil tinamaan tayo hindi sa insulto, kundi sa katotohanan. Halimbawa, sinabi ng office mate mo na, 'Minsan, ang ingay mo sa kwarto. Masakit pakinggan,
Pero isipin mo, totoo ba to? Baka nga minsan nakakagulo ako. Kung oo, ayusin. Kung hindi, dedma. Pero huwag pikunin. Ayusin kung kaya, tawanan kung hindi. Ang malamig ang ulo, madalas ang mainit ang tagumpay. Delayed gratification and emotional regulation. Ang taong hindi madaling magalit, mas mabilis umasenso. Ito ay may kinalaman sa self-regulation, ang kakayahang kontrolin ang emosyon para magdesisyon ng mas maayos. Sa psychology, ito ang isa sa mga pinaka-strong predictors ng success sa buhay. Halimbawa, sa gitna ng meeting, tinapik ka ni boss na at sinabing, "Next time, huwag ka na sanang last minute." Gusto mong sumagot ng edi kayo na, pero ngumiti ka lang at inimprove mo ang work mo. Pagdating ng evaluation, ikaw ang pinakakalmado. Ikaw rin ang pinuri. Talo ang mainit ng ulo. Ang taong hindi pikon, hindi mabilis mahila pababa. Anak, ang utak ng taong hindi basta-basta natitinag parang kawayang. Hindi siya madaling maputol dahil marunong siyang yumuko kapag malakas ang hangin. Ang hindi pumatol, hindi duwag. Siya ang may disiplina at siya ang nauuna sa dulo. Kaya kung sa susunod na may mangasar, mangbash o manghamon ng pride mo, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay worth ng energy ko? O regalo ba to ng Diyos para mas makilala ko ang aking sariling tibay? Di bale na'y talunan, wag lang na'y pikun.